Di ba ang tagal-tagal nananahimik ni Senator Amy? Alam niyo, ito si Senator Amy, nagsasalita lang to kapag ipagtatanggol niya si Digong. Napapansin ko yan recently. Oo. Magsasalita lang siya pag ipagtatanggol si Digong. That's it. No more, no less. And you know, she has made a lot of admissions na hindi na sila nag-uusap ng kapatid niya. Kasi wala na silang usap. Wala nang usap na nagaganap. Siya mismo nagsasabi. So mamaya maririnig niyo uli yan. Sabihin niya, hindi naman na kami nag-uusap ng kapatid ko. Mga ganun siya. So, eto kasi yung balita kanina. Medyo ikinagulat ko to ng bahagya na slight lang. Well, slight lang kasi expected ko na pagtatanggol si Digong eh. Eto kasi sinabi niya. Sabi, Amy, walang masama. Wala raw masama sa kasunduan ni Duterte sa China sa BRP Sierra Madre. Wala daw masama. Praise the Father. Praise Father Digong. Praise the Father Duterte. Tatay Digong. Praise Tatay Digong yata ang gustong sinasambit nitong ni Senator Amy Marcos. Sabi niya, walang nakikitang irregularidad si Senadora Amy. So malabo ang Senate hearing, gano'n. Kahit siya yung Committee on Foreign Affairs, mukhang sa under ng committee niya malabo. Oo, sige. Baka sa lower house pwede, no? Sa lower house na lang kaya. Sa lower house na lang kaya, imbestigahan yan. Parang awa nyo na. Kasi mukhang malabo dito kay Senator Amy. Baka lang. Wala nakikitang irregularidad si Senadora Amy Marcos sa gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping. By the way, wag natin kong kalimutan, I love Xi Jinping. Sabi ni Digong, I love Xi Jinping. I need China more than anybody else. Wag natin kalimutan, si Duterte nagsabi niyan. Balik natin. Para manatili ang status quo sa West Philippine Sea noong panahon ng kanyang termino. Okay. OA naman daw, exaggerated naman, OA naman ang reaction nila. Oo, sabi. Sa akin lang, kailangan kasi dapat maipag-usap dahil pag nilagay mo sa panganib, sundalo man o sibilyan ang buhay ng isang Pilipino, irresponsable kang opisyal. Huwag natin ilalagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino, sabi niya. Oo. Okay, game. Siyempre, hindi naman ako makakampante na ganyan lang, di ba? Hanggang dyan lang tayo. Basa-basa lang. So, pinahanap ko sa assistant ko yung nakita naman niya. So, ako na lang nag-edit niyan. But bear with me, mga kotsero. Pakinggan natin. Baka naman meron siyang pinanggagalingan. Tingnan natin. Baka meron namang punto yung kanyang pinagsasasabi. Pero as usual, syempre, bago tayo pumunta dyan, tayo ay magsha-shoutout sa Sendwave! Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, na Belgium, ay pwede na magpadala ng iyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, at ilagay nyo ba account details dyan, at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Panoorin natin. Napag-uusapan na rin ng init, ma'am. Yung sa sitwasyon sa West Philippines, una muna, ma'am, ano po yung inyong reaction doon sa sinabi ni Secretary Roque na merong kasunduan, verbal agreement daw po si dating Pangulong Duterte sa China na ang usapan po
tubig at saka pagkain lang dadalhin doon sa BRP Sierra Madre, walang pang reinforce o walang mga Okay. semento pampalakas doon sa Sierra Madre. Sa iba po kasi like dating Chief Justice Antonio Carpio, sabi niya it's practically binigay na po ni Duterte, dating Pangulong Duterte ang Ayungin Shoals sa West Philippines Sea. Kasi kung wala pong Abandoning. reinforcement, Nako kung walang naman, repair, exage bibigay na naman. yun. Opo. Naku, OA naman yata yung reaction nila. Actually, hindi Yun. naman to first time na narinig natin itong kasunduan, kung kasunduan man, itong usapan ni Presidente Duterte tungkol sa BRP Sierra Madre. Kasi practical lang yung pinag-usapan nila. Ang Practical nadinig lang ko kay Secretary Lorenzana dati at pati sina General Centino na lalaman to kaya dapat siguro interviewin sila dahil Ba't hindi mo ba't hindi ka kasi mag-hearing? Dapat siguro, interbihin sila. Ba't hindi ka kasi magpa-hearing? Committee on Foreign Affairs ka, Senator Raimi, di ba? Committee on Foreign Affairs tsaka Committee on Electoral Reform. Siya ang hawak niya mga committee sa sa upper house, sa Senate. So, bakit hindi ikaw? Tanong mo na. Magpa-hearing ka na. Go. Pag yung Amerikanong eroplano lumapag dyan sa NAIA, nagagalit ka. Pag yung Amerikanong barko magde-deposit ng kanilang krudo dyan sa Subic Bay, nagagalit ka. Pag yung mga Afghan refugees, nandun ako sa hearing mo, galit na galit ka. Ngayon hindi ka makapagpa-hearing? Pag China? Pag China involved, tahimik ka. Pag si Duterte ang involved, nganga ka. La, yan ba ang tinuro sa'yo ng tatay mo? Mukhang hindi yata yan ng pagkakakilala ko kay Apo Lakay. Pero syempre, hindi naman ako yung anak. Diba? Baka naman kasi iba yung ugali ni Apo Lakay sa bahay. Pero iba rin naman ang kwento ni Presidente Bongbong. Iba rin ang kwento ni Senator Amy. Parang very objective si Apo Lakay eh. Mautak. Very objective. Malayo ang damdamin sa kanyang trabaho. Ibig sabihin, hindi niya sinasama ang personal na nararamdaman niya sa kanyang trabaho. So, ganun ang pagkakakilala namin kay Apo Lakay. Binobomba nga niya yung mga Chinese dun eh. Di ba? Nung panahon niya, binobomba niya yung mga Chinese structures dun sa KIG. Sinisira niya yon. Bakit? Kasi nga, iniiwasan nating magkaganito. Tapos ngayon, sasabihin mo, wala kang nakikitang mali. Exage lang naman pala. Patuloy natin. Bigyan siya pagkakataon magpaliwanag. Game. narinig ko lang mula sa kanila at mula din sa kay Ambassador, Ambassador Wang Xilian, yung Ambassador ng China. Na dati rin, yung kay Presidente Duterte, nag-uusap sila. Malaking bagay kasi nag-uusap sila. At parang Okay. sabi naman ni Presidente Duterte, nakikisuyo siya, na pwede ba, wag nang guluhin yung mga Pilipinong nagdadala ng pagkain, damit, pangangailangan dyan sa mga kapwa sundalo sa BRP Sierra Madre. Wag nang bulabugin, wag nang hinaharas, wag binubuntot. At pumayag naman yung mga Chinese kasi sa totoo lang, ang problema talaga sa Scrappy, Okay. maraming claimant. Hindi lang naman ang Pilipinas dyan eh. Hindi rin lamang ang China. Isang katutak na tayo nagkiklaim Okay, sa I Tet love that. Thomas Shoal dahil yung Vietnam, kiniklaim din yan, pati yung Taiwan. Pagkatapos dun sa first shoal at dun sa iba pang rocks, kasi marami-rami yan eh. Malaysia at Brunei, claimant din. So medyo karambola talaga ang claims niya. Alam nyo mga kotsero, kaano yan eh, yan yung matagal nang inindoctrinate sa atin. Panahon pa ni ni Erap Estrada. Hindi dapat makialam ang Pilipinas dyan kasi ang daming claimants dyan eh. Oo, maraming claimants dyan. Ano, susuluhin natin yan? Di ba, nag-iiyak pa nga yung isang international relations scholar nila dyan. Yung nag-joke ako ng suluhin ng Pilipinas. Umiyak eh. Nagngangal eh. Si Bakla. Nagngangal si Bakla eh. Ayun. Oo, nag-iiyak siya nun. But the point of wag muna natin puntahan yung yung claimants. Ito na lang muna pag-usapan natin. Among all the claimants, sino ang nagwo-water cannon sa Pilipinas? Among all the claimants.
among all the claimants, sino ang bumobomba ng water cannon sa RORE missions ng Pilipinas? Alam nyo mga kotsero, hindi naman magiging issue to kung hindi violente ang China. Exactly. Ben Oris de Sesto, China lang. Rudy Tai, oo, tama ka dyan. China lang. China lang ang nagwa-water cannon sa Pilipinas. Para maiba eh. Yun yung punto dito. We're not even talking about the claims. Kasi, alam niyo nakakatawa dito. Binibring up nila lahat yung claimants. Binibring up nila si Taiwan, binibring up si Vietnam, binibring up si Malaysia, binibring up si Brunei, etc. etc. Pero hindi sila nagko-comment. No-comment silang lahat. Pagdating dito sa bombahan. No-comment silang lahat. Pati sa claims. Kinontra ba nila ang claim ng Pilipinas? Di ba hindi? They're not talking for it or against it. No comment sila. Pero every now and then, halimbawa, si Paracel Islands, halimbawa, let's say meron tayong statement tungkol sa Paracel Islands. So magsasalita si Vietnam doon. Paracel Islands. Ganon. So among all of them, among all of the claimants, si China lang ang bayolente. Yun ang problema, kaya ito ay isang national security concern. Baka nakakalimutan nyo, mga kotsero, hindi na ho ito basta-basta. Huwag nyo isipin na parang away bata lang to. Hindi na ho, hindi na. Hindi na ho ito labanan ng papel. Labanan ng laway, hindi na ho ito ganon. The other state, yung isa pong estado, is already a violent, is already an actor in bad faith. Actor in bad faith. Ibig sabihin, meron na siyang ginagawang hindi tama. Maliban sa pagpasok, excuse me, maliban sa pagpasok sa ating exclusive economic zone, wala namang problema pumasok eh. Pero yung gawan mo ng isla, gawan mo ng military bases, yung ating EEZ, may problema ka dun. That's already a violation. That's already incursion. Konti na lang, invasion na yan. Pag lumapit-lapit pa sila ng konti sa territorial waters natin. That's one. So this is already a problem. This is already a national security issue. Hindi na to yung simpleng, wala, ano lang yan. Magpapadala lang tayo ng note verbal. Ay, narang yung barko natin. O, padala ng note verbal, etc. etc. No, it's not. There's already damage to property. There's already injury being committed to our enlisted personnel. Mga kotsero, enlisted ng Navy yung mga nasaktan na yun. Baka nakakalimutan nyo po. Mga sundalo yun. There's an intent to inflict damage and inflict injury. This is not as simple as it was. So, syempre, sige, pag-usapan natin ibang claimants, but among the other claimants, si China lang ang bad faith, bad actor. Bad actor dito. Hindi naman si Vietnam, hindi naman si Brunei, hindi naman si Malaysia. Wala naman sa kanila. Kaya nga nakakatawa yung mga nagsumusuporta ngayon, mga nagpo-propaganda para kay China. Oo. Nakakatawa silang lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kotsero, kahit yun na ang katotohanan, yun na ang de facto. Pinag-usapan ng de facto kung ano yung nangyayari sa realidad. Yun na yung de facto situation sa West Philippine Sea. Ay kasalanan pa rin daw ng Pilipinas. Di ba si Bobby Tiglao? Naan siya archipelago kasi yan, isla nila yan eh. Ha?
Kailan pa? Kailan pa nila inanex yan? Hindi nga nakakabit yan sa China eh. Paano nila maa-annex yan? Ano yan? Parang Hawaii? Na kahit malayo sa mainland, naka-annex sila sa ano? Sa US? Ganun ba yun? Ganun ba sistema? Ba't hindi na-announce? Ba't hindi alam ng buong mundo? Ba't ikaw lang, Bobby Tiglaw, ang nakakaalam niyan? Ang weird. Ang weird. Diba? Nagkaroon ng ilang treaty, nagkaroon ng napakaraming usapan, o. Tapos siya lang yung nakakaalam. Si former Ambassador Bobby Tiglaw lang ang nakakaalam na, uy, inanex na pala yan sa China. Paamot na lang ng ulo eh. Ha? Anyari? Gulatan? Hindi kasi may mapa eh. May mapa nung 1940 something. O may mapa tayo, 1700s. O bawal? Bawal bang i-recognize yan? Hindi. Under ng Spanish rule yan, Pilipinas, etc. Oh, okay, so yung mapa ng Pilipinas during the Spanish occupation is already invalid. Tama ba yon? So ibig sabihin, yung mapa na sinusunod natin ngayon, which was found on the Spanish cartographers' maps, invalid din. Diba? Parang ang weird eh. Ang weird guys, ang weird. Ang weird talaga noon. Pero sige, bahala sila. If that will satisfy their principal. Diba? Baka kasi ano eh. Sorry. Baka kasi may ano eh, ewan ko ba, baka may ibang nagre-report. Kailangan may makakita na, pinablish ni Bobby Tiglaw to. Report, check, Bobby Tiglaw, na-meet ang quota for this week. Hindi ko alam. Baka lang naman. Hindi ko naman sinasabing meron. Baka lang. Baka may principal. Baka rin naman, di ba? Baka lubos ang kanyang pagtatanggol talaga sa China. And if that's the case, how disappointing. How the mighty have fallen, mga kakutsero, if that's the case. If that's the case. I used to look up to Bobby Tiglaw kasi maganda yung research niya. Maganda yung research niya pala. Kaso, recently, wag na lang. Sige, huwag natin pag-usapan. Tuloy natin. Ngayon, yung agresibo, yung Pilipinas at yung China. Ngayon, para sa akin, practical lang yung kasunduan na hayaan muna na magpadala ng pagkain Practical. at pangangailangan sa mga Pilipino ron. Ngayon, yung pagdududa ng China, kasi wala nang tiwala sa atin dahil nga sa EDCA, masyado daw tayo biglang pro-American, yung 360-degree 180 turn lang. ng Marcos administration. 180 lang, 180 degrees na ikot. Kasi kapag 360, di haharap ka uli dito sa Di ba, pag umikot ka ng 360, di iikot ka ng ganon. Isang buong circle yun. Di dito ka uli nakaharap kung saan ka unang nakaharap. So 180 lang. Kasi pag 180, sabihin nakatalikod kang ganon. 180 lang. Tuloy. Tapos kay Duterte, anti-China na ang posisyon. Ayan, nagkainitan na. At imbes na matiwasay at maayos na nakakapagpadala ng mga tubig, ng mga pagkain, ang nangyari ngayon, talagang hindi na pinapapunta dahil ang duda nila, construction material, semento at pagpapalaki at pagiging permanente ng BRP Sierra Madre Okay. ang ginagawa ng Pilipinas. Is that wrong? Ito kasi ang dapat natin intindihin yung sinasabing exclusive economic zone. Diba? EEC ang tawag dyan, ano? Sige. Pag narinig kasi natin exclusive, parang sa atin lang. Pero ang totoo, exclusive to exploit at gamitin ang natural resources. Pero Tama yung naman. ibang bansa, pwede pa rin talagang dumaan-daan dyan, mag-freedom of navigation, at saka pwede pa rin lumipad over that. So, itong pagkaintindi natin ang exclusive sa kayamanan, di ba? Yaman Tama yun. bayan yan. Pero, hahayaan ng ibang bansa na dumaan pa rin dyan. Okay. Sen Aimee, I'm going to use your own argument against you. Sana makarating sa ito, Sen Aimee. Pero anyway,
I'm going to use your own argument against you. Sabi mo kasi, ang pagkakaintindi daw natin sa exclusive economic zone, eksklusibo lang daw ang gagamitin ng Pilipinas ang waters. No, it's not. Ganun yung pagkakakwento niya eh. Hindi po ganun ang pagkakaintindi namin. Ang pagkakaintindi po talaga namin sa EEZ, number 1, exclusive to Filipino citizens ang exploration, development, and utilization of the natural resources within the exclusive economic zone. Mga kotsero, wag po kayo mag-alala, that is legal. Bakit? Yan po ay nasa ating 1987 Constitution, Article 12, Section 2, Paragraph 2. Basahin nyo po. Nandoon ho yan. At actually, mga kotsero, matagal ko na hong sinasabi yan. Noon pa. 2022, 2023 pa. Oo, nandun pa ako sa isa ko pang office noon. Article 12, Section 2, tama. Article 12, Section 2, Paragraph 2. Paragraph B. Kasi walang number yun. Pero yung kasunod na paragraph after ng Section 2. Una kasi, yung Section 1 is the Regalian Regalian Doctrine yung Paragraph 1. And then yung pangalawang kasunod na paragraph nun is yung sinabi ko kanina. Exclusive use. But anyway, balik tayo dun sa sa argumento. Sabi niya kasi, pagkakaintindi daw natin, exclusive use ng resources. Walang problema doon, naiintindihan namin yun. It is really the point of the exclusive economic zone. Pero hindi namin sinasabi, ako personally, hindi ko alam sa iba, pero personally ako, hindi ko sinasabi na dahil exclusive economic zone siya, ibig sabihin, hindi pwedeng dumaan ang ibang bansa dyan. That's impossible. That's impossible, number 1, to enforce. Number 2, it is not a provision in the UNCLOS. It's never in the wala siyang provision sa UNCLOS that says that. Na ikaw lang may exclusive use of the seas? No, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Pero sige, ang sabi kasi ni Senator Amy, kaya doon nagagalit ang China kasi bakit daw tayo nagtatayo ng isang permanent structure sa ating exclusive economic zone? Tama ba? That's how I understood the statement of Senator Amy. Pagkakaintindi daw niya, nagagalit daw ang China kasi nagtatayo tayo ng permanent base sa isang exclusive economic zone. It's for everyone. FONOPS, freedom of navigation, overflight, etc. etc. Hindi naman pwede yun. Yun ang sinasabi ni Senator Amy. Kaya babalik ko sa iyo yung tanong, bakit si China nagtayo ng 3 base dyan? Fiery Cross, Spratlys, tsaka meron pang isa. Sa easy natin. And not only that, they're military bases. And not only that, they're claiming exclusive use of the water surrounding it. Yung Mischief Reef. Mischief, Fiery Cross, Spratlys. O hindi, Mischief yata yung sa Spratlys ni. Spratly Islands. Anyway, basta 3 yun. 3. Gumawa sila ng artificial islands. Minilitarize nila yung artificial islands, number 2. Number 3, they're treating the waters around the artificial islands as territorial waters. What the heck? Tapos, pinapaalis lahat ng dumadaan doon. What the heck? Baka naman pwedeng pakisagot yun, Senator Ivy. Kasi kung ang Pilipinas, bawal magtayo doon, bakit ang China nagtayo? Eh, nakala ko ba, sabi ng China, i-respect natin yung status quo. I-respect natin yung status quo. Walang magtatayo ng kahit ano. Pero wait lang ha, titibag lang ako ng bundok sa Zambales, ilalagay ko dyan sa gitna ng Spratly Islands at doon ako magtatayo ng military base. Baka hindi nyo alam yun. Tumibag sila ng bundok sa Zambales. Para ipang doon, panggawa ng artificial island. Ngayon, nagde-dredging na naman sila sa Zambales ulit. Pampalawak daw ng river. Ang sabi, nagpapalawak lang daw ng river. O saan dadalhin yung dinredge na lupa?
Oh, di ba nag-dredging din sa Cagayan? Kaya nga galit na galit si Mamba eh. Ba't po sila pumayag sa Zambales? Hindi ko alam. May permit daw eh. Di ba na-issue yun? Kailan ba na-issue yun? 2019, 2020? Basta kasagsagan ng pandemic nun eh. Tumibag daw ng isang buong bundok. Dredging daw kasi. Bundok ang dinredge. Sa Cagayan, ganun din. Cheese. Kalat na kalat yung balita na. Wait, hanapin ko nga. Wait, papakita ko sa inyo. Mhm. Aha, ayan oh. Soil from 2 Zambales mountains used for China. Ayan oh. Sa China Reclamation Project, sabi yan ng dating governor nila. 2016 pa to. Panahon ni Digong. Oh, halik ni Judas talaga. Anak ka ng tipaklong. Ayan oh. Mali pa pala ako, hindi pa pala to pandemic. Panahon pa pala to ni Digong, September 15 no, kasagsagan ni Digong, kakaupo lang. Oh. Soil from 2 Zambales mountains used for reclamation projects, sabi ng governor. Amor Deloso pala. Amor Deloso revealed this in a joint hearing of the Senate Blue Ribbon Committee on Environment and Natural Resources. 3,500 hectares of land reclamation. Nilagay sa Scarborough. Hayop. Tapos ipagtatanggol mo pa, Senator Amy. Ipagtatanggol mo pa talaga, Senator Amy. Last mo na to. Last mo ng term to. Ang boboto dito kay Senator Amy, tanga talaga. Promise. Maniwala kayo. Ang boboto kay Senator Amy, tanga. At huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow tayo sa ating Facebook page. Ayan, para lagi po updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see you tomorrow sa ating po next Coach Jared Live. Alright, God bless you and see you tomorrow, everyone. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?